Gamitin ko talaga yung laban kasi we have to continue fighting. Laban lang po. It's worth the fight. We have to continue fighting, no? Senator Rodante Marcolita nagpaliwanag kung bakit hindi natuloy ang Senate Blue Ribbon Committee hearing noong nakaraang Huwebes na ayon sa kanya hinarang umano ng lockdown ni Gatchalian kaya hindi natuloy anak ka ng kagwang win-loss. Tama talaga tayo sa teorya natin na ang purpose ng lockdown upang hindi matuloy ang Senate Blue Ribbon Committee dahil merong panibagong ilalabas na Fairlist 14 kasama ng Brave 18. Pero Senador Alan Peter Cayetano lalaban pa rin at gusto ipalabas ang Fairlist 14 sa Senate Blue Ribbon Committee. Yan ang kinakatakutan nila. Ang tanong, hanggang kailan yung barbed wire ng mga hinayupak ng grupo ni Gatchalian, anak ng kagwang? Yan ang tanong natin. Hanggang sa dulo ba ng walang hanggan? Hanggang matapos bang termino ni Bangag ang kapal ng mukha itong mga animal na ito para hindi matuloy ang Senate Blue Ribbon Committee hearing? Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Alam niyo po yung ganyang laban. Mga dilawan yun eh. Pauso ng ganyan, laban. Panahon po yan ng EDSA People Power Revolution kay Curicong Aquino eh. Laban tayo kasi galit sila sa mga Marcos, diktadoryang Marcos Sr. Kaya ang mga tao noon, ang mga sinyas noon, pag nagkita, laban tayo. So ngayon, si Senator Alan Peter Cayetano, ginamit niya yan. Sabi niya, pahiram muna ng laban eh. Kasi nga yung mga lumalaban noon sa mga Marcos, ay Marcos na rin ngayon, anak ng kagwang. Si Bam Aquino, ayan, Marcos na rin. Diyos ko, animal. Mga nasampal talaga to ng malita. Kaya si Senator Alan Peter Cayetano, pahiram daw ng laban. Dahil wala na pong sumisigaw ngayon ng laban. Kaya Senator Alan Peter Cayetano, nagkaroon po ng live kagabi. Ayan, tuloy po daw ang laban. Marami siyang isiniwalat dito tungkol sa mga plano ng Gatchalian Black. Siyempre, may basbas ng Palasyo de Polvoron. Pakinggan po muna natin si Senator Alan Peter Cayetano. Narito po. Gamitin ko talaga yung laban kasi we have to continue fighting. Laban lang po. It's worth the fight. We have to continue fighting, no? Once, we're a product of hope. Kailangan ng pag-asa. Ang lahat kailangan ng pag-asa. It's the end pag wala ka ng pag-asa. And to many, during the 70s, 80s, yung senyas ang kalangan, ibig sabihin may lumalaban pa. So, even yung daily na laban namin sa Senate, na parang isa-isa lumalabas na yung totoo, na yun, sila pala ang nagpapasok sa NBI, sila Senate President Soto, coordinated pala yun. Yung Wednesday, May 13 na sinisisi sa amin ay yung pala ay, alam din nila nung iba na nandyan sa labas, armado, tapos imbestigahan, wag imbestigahan, na hanggang ngayon hindi inimbestigahan. And then yung walkout na parang tama sila, wag palitan yung rule na walang one-day notice. Ngayon, nakita nyo, binasura na yung rules, binabasura yung constitution, pinalitan yung rule kung sino magpre-preside sa impeachment. Tapos, instinct ko, sana papurihin si Senator Win Gatchalian nung sinabi niyang 16 talaga yung kailangan para ma-convict ang impeachable officer. Pero biglang binura sa Facebook niya. I don't know the details so I won't comment there. But the problem is trust eh. Sinabi din nila pa ulit-ulit, kung wala kayong 13, hindi nyo pwedeng palitan yung officers. Hindi lang yung Senate President. The officers are the head of OSAA, the Senate Secretary, Senate President Pro Tempore, which is Senator Loren Legarda, and the Senate President. Pero gumawa sila ng formula na pwede na ang 12 eh. So, yung modern day version ng pinaglalaban during the Spanish-Japanese time. Stop muna tayo dyan. Doon muna tayo sa, may dalawang punto na mahalaga po.
sinabi si Senator Alan Peter Cayetano, dito tayo muna sa laban. Sabi niya, lalaban pa rin, tuloy pa rin, no? Kailangan lumaban tayo. Alam mo kasi itong salitang laban, pauso to ng Liberal Party, Dilawan, di ba? Sila yung lumalaban sa mga diktador yang Marcos. Kasama yung mga simbahang Katoliko. Mga kaobispuhan, kaparian, mga Madre de Cacao. Ayan. Kasama sila yan. Pero ngayon, wala na. Nakakalungkot dahil yung mga Madre de Cacao, Padre Damaso, mga Dilawan, Pinklawan, wala na. Marcos na rin. Yung mga sinasabi nila, never again to mga Marcoses, kinain mo nila yun. Bakit po nila kinain yun? Dahil galit sila sa mga Duterte. Ang Marcos galit ngayon sa mga Duterte. So yung mga Dilawan, komunista, galit sa mga Duterte. Kaya kinain nila yung never again to Marcoses. Ang nangyayari, Marcos na rin forever. Yan yung mga hipokrito, no? Mga hipokrito itong mga animal na to. So ngayon, si Senator Alan Peter Cayetano na nagtatawag, lalaban tayo. Kailangan talagang lumaban kasi pag hindi tayo lumaban, kakainin tayo ng mga animal, ng mga buaya dyan sa Palacio de Polvoron. Doon sa sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na 16 to convict, no? Para ma-impeach si Vice President Inday Sara dyan sa impeachment court. Kaso nga lang, binabago yung rules. Binago nila bigla yung rules, walang quorum, wala sa impeachment court, hindi pinag-uusapan na yung presiding officer papalitan. Imbis na Senate President, mag-i-elect sila ng presiding officer. Ang ini-elect nila, ito Premierto kay Escudero, si Chis Escudero. Kaya ang plano talaga nila is i-convict si Vice President Inday Sara. So mukhang baguhin, pero sinabi ni ni Gatchalian, kung nabantayan po ninyo, na mananatili yung 16 votes for conviction sa impeachment labang kay Inday Sara. Pero siniwalat ni Senator Alan Peter Cayetano na yung pahayag daw ni Gatchalian ay binura sa Facebook. Bakit binura? Kasi mukhang tama si Senator Alan Peter Cayetano na yung magiging conviction 12 na lang. Pero pinalagan din po yan ni Senator Dante Marcolita. Mamaya, papalabas din natin. Tuloy, Senator. American Times na lies. So during the Spanish times, say yung di kayo organized, hindi nyo alam yung gobyerno, you don't know Christianity. So all of that were partially true, but you didn't need to colonize a country to Christianize a country, di ba? So yan, very clear yan. You didn't need to make people slaves, whether it's the African Americans or the kind of slavery they had in Asian countries. You didn't have to have slaves to say na it's in the name of Christianity or the name of good governance, di ba? So yun yung modern version ngayon na 12 is 13. You need 13, but you can justify because you need the Senate and you need to cover up the flood control scam, di ba? So my point is there is the trust. Ang trust, basta't nandyan, you can work kahit na enemy mo. Pero pag nawala yung trust, so once na paulit-ulit yung mga mananakop, sasabihin, we'll give you your freedom, we'll give you your freedom, nakita mong binobola ka rin, di ba? So ganun din, nung February, nung sinabi nila na wala kayong kaso kapag hindi nyo nilagay si Loren Legarda as Senate President, naniwala yung marami namin kasama. But then, nabuko nila, gagamitin na naman to sa impeachment. Paulit-ulit sinasabi sa amin na ang impeachment, impartial, pero yung definition pala nila impartial, kailangan i-convict ang Vice President. So, nung lumaban at sinabing, wag lang si Loren, nung ako na nilagay, ayan na naman. Pagka umalis kayo kay Alan, wala na kayong kaso. Pag nandiyan kayo kay Alan, kakasuhan kayo. Diba? That's why nga iba po yung reaction ng pamilya ni Senator Jinggoy because alam nila yung totoo. Talagang na-witness din po nila yung mga tumatawag at mga nagsasabi at mga naggagaranti. Kung papayag tayo na i-maneuver lang itong flood control, at nakita na po natin, lalo po sa Blue Ribbon, headed by Senator Lacson, at hindi pa po tapos, in-expect po namin, part of their playbook yan, mangligaw, mag-offer ng kung ano, kung hindi, mag-threaten, kung hindi, itutuloy nila threat nila.
false witnesses, maglalabas ng mga contractor, di ba kinuha ngayon si Diskaya. Ito dito muna tayo sa sa sinasabi ni Senator Alan Cayetano na impartial. Na sabi ng grupo ni Tuta Soto at Lacson impartial, pero ang purpose pala ng impartial ay conviction against Vice President Inday Sara Duterte. So mukhang niluluto na nga ho nila. So niluluto nila na makonvict si Vice President Inday Sara, pero nahirapan sila sa 16, kaya gumawa sila ng paraan, agawin natin yung Senate presidency, agawin natin yung liderato, ibaguhin natin yung mga roles para makonvict si Inday Sara. Kasi hirap nga sila sa 13, 16 pa kaya. So ngayon baka ipapalabas nila 12 na lang, convicted na si Vice President Inday Sara. Naku, kung mangyayari yan, magkakaroon talaga ng people power para sa akin. O, kunyari, ahusgahan si Inday Sara, convict nila na wala namang conviction. 16 dapat. Putangin na, babaha talaga ng tao sa EDSA, baka taga Mindanao, mga Muslim, mapupuno po ang Maynila. Mga taga Visayas pupunta ng Maynila. Wala. People power yan. Yan ang isa sa mga nakikita ko. Baka yung ibang mga Pilipino sa Mindanao, talagang pilitin nila makasakay ng barko, makasakay ng eroplano, makapunta lang ng Maynila para sasama sa EDSA People Power. Revolution na po yan. Kaya dahan-dahan kayong mga senador. Talagang ang kasaysayan ay maulit muli. Tingnan mo yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Pati yung flood control, divert, niluluto na rin nila. Alam ko si Diskaya, niligawan na rin daw nila eh. Nag-iba-iba na yung mga testimonya eh. Meron pa namang 150 daw na mga opisyal ng gobyerno ikakanta ni Corley Diskaya. Para hindi makulong. Parang yun ang punto dyan eh. Tuloy po natin, Senator Alan. Kaya, meron na pong bumaliktad dun sa mga DPWH na sinabi nila na binidiktahan din sila kung ano sasabihin. Yung unang sinabi ni Yusek Bernardo, nagbago din yon. Kay Senator Joel Villanueva, apat na yung version nung paano siya supposedly guilty. And none of those versions are true. So ganun din, na ngayon na kinuha na si Mr. Diskaya from the Senate, sabi niya na damay-damay na, sasama na lahat ng kilala niyang pulis. That's good. But there's nothing stopping the creative people in this administration from saying, we'll take care of you, eto mga ituro mo. Then suddenly, may kaso, whether sa DOJ at Ombudsman, then suddenly you're facing jail. Then finally, it's true. That's why pinilit nilang makulong si Jinggoy kasi sabi niya, nawawala na ng takot yung iba, lumalaban na. So kailangan natin ipakita na totoo. At madali kay Jinggoy kasi usual suspect, di ba? So, wala nang maniniwala sa tingin nila na Jinggoy sacrificed because ayaw umiwalay sa grupo. But siya na nagsabi, he has evidence in the right time. Payagan natin siya magsabi sino at ano yung ebidensya. Pero mabigat po yung ebidensya and it will show. I've been hearing the last few days, there's so much evidence against the major players dun sa flood control. And everyone saying sana lumabas. That's why nga, pinanghawakan pa rin natin yung Blue Ribbon Committee. The other point I want to make about counting the cost is... Stop muna tayo dun kasi yung Blue Ribbon Committee talagang hindi nila ibibigay yan at kasi sila naman talaga ang legal na may hawak ng liderato sa Senado. Dito muna ako sa kay Senator Jinggoy Estrada. Yung asawa kasi ni Jinggoy mismo ay alam niya lahat ang nangyayari, witness siya, pati Senator Alan Peter Cayetano kung paano tinatakot, kung paano hinikaya at lumipat ka para wala kang kaso. Dito nga po tayo humahanga kay Senator Jinggoy Estrada, hindi lumipat, nagpakulong muli, hinusgahan. Kasi madali po si Jinggoy Estrada husgahan dahil nga yung napolis, di ba? Yung napolis, kaya siya yung pinipili ngayon. Ang isa sa mga kinakatakutan natin, sinabi rin ni Senator Alan Peter Cayetano itong si Joel Villanueva. Yung asawa rin, natatakot rin. Doon sa live niya, hindi lang natin na inipipliki. Kasi medyo mahaba yun natatakot na rin, nag-alala na rin. Kinausap daw na niya si Senator Joel Villanueva, nag-heart to heart sila. Sana matamaan din si Senator Joel Villanueva at sana magsakripisyo din. Kung makulong ka ng walang kasalanan,
bayani ka. No? Ilang taon na lang din naman na sakripisyo eh. 2028, presidente na si Vice President Inday Sara. Sana, Senator Joel Villanueva, manindigan ka. Huwag niyo pong bigyan ng pagkakataon na mapalitan si Senator Alan Peter Cayetano sa pagka-Senate President. Hindi man makagalaw yung mga animal na yan kasi ang tinatalaga sa Constitution na legal na Senate President, Senator Alan Peter Cayetano, at legal na Senate Blue Ribbon Committee Chairman, si Pia Cayetano, subcommittee, si Rodante Marcolita. Manindigan lang. Yan lang ang punto natin riyan. Tuloy yun. Yun nga, ano yung cost sa next generation? Mhm. Kapag kinover up natin to, may cost. So ulitin ko pag lumaban ka ngayon, may cost. May cost. Aapihin ka, dudurugin ka sa Pakulong. media at social media, kakasuhan ka, baka ikulong ka pa. Sana naman walang papatay, pero that's always there whether sadya or may nagkamali yung patayan. But that is the cost for people who will fight. So I'm not dissuading people from joining the fight because we need you. We need the prayers, we need the commitment, we need more independent heads to stand up and say, mali na to, lumaban tayo. So do you want to be truly free? To be truly free, we have to have the culture and we have to have the environment, we have to have the laws and the system that guarantees that freedom. So the Constitution is a good start. Pero kung mismong Constitution hindi natin masunod at kung mismong Senado ay ibabasura ang sariling rules at ang Constitution, how do we expect that the other laws, di ba? So kung senador mismo pwedeng kasuhan or wag kasuhan sa flood control, what do you think magagawa sa ordinaryong konsehal, mayor, governor, di ba? So yes, we want a big fish, but we want the real fish. We don't want a sacrificial lamb na fish, di ba? Or we want the people who really did it para meron talagang saying, may katuparan yung sinasabing crime does not pay. We're also going to face an impeachment. So are we going to tell the people the truth? Stop muna tayo dun. Gusto ko yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na gusto natin ng malaking isda na makulong, pero yung totoong malaking isda. Hindi yung parang gagawa ka lang ng kasalanan, manakot ka lang, for the sake na meron kang ginagawa, ibang usapan na yan. No? Hindi na yan maganda. Kaya kailangan talaga natin ng mga ganitong klaseng mga leader, kailangan tumatayo. Huwag pumayag na baluktutin ang saligang batas kasi binabaluktot na ngayon eh. Tama nga yung sinasabi ni Senator Alan Cayetano. Kami nga, ang mga senador tinatakot, kinakasuhan eh. Binabaliktad eh. Paano pa kaya yung mga ordinaryong Filipino? Alam niyo po yung mga katagang yan, naalala ko po. Sinabi po yan ni General Bantag. Nasabi ako nga, ng Bucor, kaya nilang gawa ng kasalanan, ipakulong, paano pa kaya maliliit na tao? Sinarabir niya ni Pastor Kibuloy, ako nga, kinasuhan, bumabatikos. Gusto lang ang katotohanan, paano pa yung mga maliliit na tao? Siyempre si Tatay Digong. Sinabi rin ni Cayetano, mukhang ito talaga yung pattern ng gobyernong Marcos. Wala silang pakialam, basta gaguhin ka talaga. Yan na po yung nangyayari ngayon. Tuloy, Senator Alan. We going to really have an impartial trial or aayusin at luto na to? Are we going to tell them the truth that dapat 16 to convict? Or babawasan ba natin ng 6 na senador para maging 12 na lang? No? We're gonna face... Ito na yung masakit yan, no? Di ba? Tama yung sinabi ko kanina eh. Kasi nga, ang 16 kasi sa 24 yon, 2/3 votes. So yun yung nakalagay sa saligang batas. Talagang ang conviction 16. Kaya Inday Sara ito. Bakit babawasan nila? No, gawin nilang 12. Magbabawa sila doon. Yung dalawa daw, si Jinggoy, si Bato, hindi counted. Putang na, wala ganun sa saligang batas. Si Jinggoy hindi convicted. Si Bato hindi rin, walang kaso sa Pilipinas. Kaya 24 pa rin ang senador. Except na lang kung magkaroon ng expulsion. Sipain sila. Pero kahit sipain, 24 pa rin ang senador. Kailangan pa rin nila mag-elect ng senador. Magkaroon ng special election kung may expulsion sa pagka-Senate President. So magbabase pa rin sa 24. Pero nga, bendalo nga sila. Babaguhin nila yung 16
magiging 12. Bakit 12? Kasi 2/3 votes ng 22 is 12. Yan ang gusto nila. 12 na sila eh. So yung conviction nandyan sa 12. Kung ipipilit nila, ito yung bantayan ng maraming Pilipino. Tuloy, Senator Alan. Oh. Ilan pagsubok, lumabas ang totoo. Again ha, pag lumabas yung 18, sabi nila may 4 pa daw. 18 na former Marines, hindi ko alam yung 14 kung ano yung ano nila. Meron pong mga key people na may mga key evidence. Hindi ko sinasabi na lahat ng sasabihin nila ay totoo or may totoo, hindi totoo. Ang point ko po, it's our job to listen to them. It's the job of the Blue Ribbon Committee. Invite lahat. Kung kalokohan ang sinasabi nito, so sabi nung iba, Sir, over the years, ang daming nag-witness dyan na kalokohan. Yes. Paano nabisto na kalokohan yung sinasabi? Because nag-witness sila doon. Because you had different senators from different backgrounds, different styles of questioning them. Then you had an active media. Wala pang social media masyado noon. So lalo po ngayon, maglagay ka dyan ng 1, 18, 100 na may ebidensya, pictures, video, testimony. Makukompare natin lahat ng date niya. Makikita natin yan kung deepfake yan, kung edited yung pictures, kung edited yung video, kung AI yan, kung totoo, di ba? Ayan. Yung Fairless 14, maliwanag po dito sa sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na ipapalabas na papakinggan natin para malaman natin kung totoo ba talaga yung mga sinasabi ng 14 na yan. Kung piki ba yung mga sinasabi or hindi. Pakinggan, taong bayan na po ang maghusga. Yun po dapat ang gawin natin. Tangin na itong Gatchalian Black takot na takot eh. Pauso ng lockdown. Meron daw mga ebidensya daw. Yung mga Fairless 14 na ilalabas. Nako, takot na takot nga sa 18, dadagdagan pa ng 14, meron pang 5. Ay. Ang tinatawag killing me softly yan. Kaya si Bangag, gigil na gigil, si Gatchalian na maging Senate President. Pait 12 lang. Anak ng kamote. Tuloy, Senator Alan. If you ask me tonight, if we want a real independent Philippines, kung gusto nyo na every year sasabihin natin, ngayon taon na to, mas malaya tayo. Kailangan tuloy-tuloy ang laban. Pag kumakanta po tayo ng ating national anthem, yung Lupang Hinirang, ang sinasabi po natin, ang mamatay ng dahil sa'yo. So we're singing to ourselves for the world to hear, but we're singing it to ourselves. So when the athletes were so proud of wins the gold medal and they're hearing, kung willing ka nga mamatay para sa ating bansa, ano pa yung mag-training ka na napakahirap para umabot doon? Di ba? So to certain groups of people, let's say to doctors during COVID, na frontliners, yung pagkanta nila ng mamatay ng dahil sa'yo is not only totoo, it is real every day. Sa mga pulis na kahit off-duty, pag may krimen, they have to rush to the site rather than run away. Totoo yung mamatay ng dahil sa'yo kasi nga any day they can face death. To the AFP that's assigned to areas na meron pang rebelde, totoo yung mamatay ng dahil sa'yo. Even if we don't agree with the hard left, with the communist. Yung gigising sila umaga na baka may enkwentro sila sa AFP, kung kumakanta sila ng Lupang Hinirang, totoo sa kanila yung mamatay ng dahil sa'yo. Kasi nga, hindi lang totoo but it's clear and present. To many of us, it's a possibility but it's not a probability. Okay. However, if we can sing mamatay ng dahil sa'yo, that means pwede rin tayong kumanta ng magsakripisyo dahil sa'yo. Pwede din dun yung magdasal dahil sa'yo. Nandun din yung mag-rally dahil sa'yo. Nandun din yung lumaban. Dahil diba? sa'yo. So, when we sing the national anthem in the next few days, and when we remember June 12, let's remember meron tayong pinaglalaban. And I will end by saying, I wholeheartedly believe we were made in the image and nature of God. So God wants us free. God wants us independent. But God wants us dependent to Him, but independent of other forces. No? So let's pray for a country that is free from idolatry, free from immorality, free from sickness, free from poverty, free from corruption. But we have to put action to our faith. Meaning, pray, tapos lumaban, pumilos tayo. I will respect your views.
and your ways of fighting. Ang importante, lumaban tayo at ang importante, una sa Diyos, pagkatapos sa pamilya and para sa bayan. God bless you all. Putya, no? Mukhang peopleware pa na yung mga mensahe ni Senator Alan Peter Cayetano dito eh. Talagang lalaban siya. Kailangan magsakripisyo tayo. Tama kasi itong 18 Marines nagsakripisyo na eh. Talagang lumabas yan. Pinangalanan ng pinangalanan. Yan ang pinakadelikadong sakripisyo. Kaya nga sabi po ng ito, kinampihan po ng retired General Air Force yung 18 ex-Marines laban po sa mga bumabatikos sa kanila. Kasi sabi daw, mga, ang tawag dyan, mga nakaawol daw. So, ito, pakinggan po natin, Tama yan, itong ating mga dating sundalo, yung 18 former soldiers, o Brave 18 kung tawagin, ay mga taong nagsasakripisyo, okay? Sila, malaking nila na kapahamakan ang ginagawa nila, no? Na kalabanin at magsubbong ng mga manualya, hindi lamang mga milyon-milyon, kundi mga bilyon-bilyong pera na ninanakaw sa taong bayan. So dapat pinaparangalan pa nga sila eh. Dahil yung ginagawa nila na yan ay malaking kapahamakan sa kanila sa kanilang pamilya. Wala silang mapapala dyan eh. So ganyan din sa amin, sa United People's Initiative, kami mga retired na. Dapat nananahimik na lang kami, nag-aalaga ng apo. Pero bakit? Kasi mahal natin ang ating bayan. Correct. Nakikita natin nagdurusa yung ating mga kababayan, marami naghihirap. Tapos maraming mga nananamantala, maraming nagpapayaman. Maski ngayon may crisis, mataas lahat ng bilihin. Pero yung mga Oligarkiya. mayaman, lalong nagpapayaman, lalong lumalaki ang pera nila pagka ganitong may crisis dahil nananamantala sila. Ngayon, itong mga sundalo natin at yung mga iba pa na lumalabas para kundinahin to ay imbes na palakpakan o parangalan ay lalong kinukundina. Lalong-lala siyempre ng mga taong kanilang sinasangkot sa matinding korupsyon ito. Yun ang masakit dito. Ano nangyayari sa ating bayan. Opo. At sa inyo pong post sa social media, nabasa ko po na maliban dito sa tinaguriang Brave 18, May Fearless meron pang 14. lalabas na tinagurian nyo rin pong Fearless 14, tapos meron pang Valiant 7. Seven. Ano po itong detalye nito, General? Itong mga Fearless 14 sa Valiant 7, mga kasamahan din nila ito, yung Brave 18, Sila lahat ay mga naging Marines. security o yung mga personal assistants o office assistants ni dating Congressman Saltico. Kaya maraming nalalaman nito mga ito, okay? Dahil sila mismo Sila yung VIP security, sila yung driver, sila yung protector, sila yung inutusan na magdala ng mga mali-malitang pera na yan. So, personal experience, personal testimony na sila talaga ang nagdala ng mga pera na yan kung kani-kanino mga tao, matataas na politiko. Okay, yung sa dishonorable discharge sa Armed Forces, marami mga dahilan yan. Isa nga dyan, sabi mo, yung awol, di ba? Ngayon, yung awol, bakit nag-aawol ang isang sundalo? Okay? Yung nangyari dyan, sa iba sa kanila, mayroong mga family problem, di ba? Kasakit yung mga anak o yung may mga gulo-gulo sa pamilya. So, sa mga bagay na gano'n, hindi na sila bumabalik sa kanilang mga unit. So, awol yun. Meron din yan yung mga nag-aawol. Bakit? Meron mga abusadong mga opisyal, may mga abusadong commander. So, imbes na mapahamak sila o makapatay sila, ay nag-aawol na lamang sila. Ngayon, sabihin na natin nag-aawol sila o dishonorable discharge sila. At sa ginagawa nila ngayon, parang redemption to sa kanila na may magawa sila ng tama sa bayan. Kung may nagawa man silang mali nung nakaraan, serbisyo nila, ay ito parang, ang tawag ito, redemption o parang kinaklaro nila o dililinis nila ang kanilang pangalan sa pamamagitan ng paglantad o pagsiwalat ng mga maanumalyang mga korupsyon na ito na naghahatid sila ng mga bilyon-bilyon mga pera sa kung kani-kanino. So, redemption sa kanila yon. So, dapat po nga, ang sabi ko, palakpakan natin sila o parangalan o purihin sila sa ginagawa nilang ito dahil wala naman silang mapapala dyan Pinapahamak pa nga nilang pamilya nila. Bakit nila ginagawa yon? Dahil sa tingin nila, dapat nilang gawin yon para makatulong sa taong bayan.
Yun ang tumpak doon. Tama po kayo dyan, General. At pag si Inday Sara maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, pwede sigurong ibalik itong mga 18, Brave 18 sa kanilang mga serbisyo. Yung mga na-discharge, ibalik sa pagka-sundalo, ibalik sa pagka-marines. Kasi ito, redemption ika nga, sabi ni Pokis, ito yung kapalit, no? Para sa akin po pwede, mantakin mo, yung mga kurakot, binangga nila, pinangalanan nila. So yung mga na-discharge, ibabalik. No? Yan ang pinakamaganda. At saka pwede yan para sa akin. Ang dami na nga ho nilang kaso, kinasuhan na sila ng mga iyakin ng malitagang Pero sabi nga ho nila, Attorney Baligod, sinabi rin ni Defensor, na hindi po takot yung 18 ex-marines sa mga kaso. Ito may 14 pa, may 7 pa. Pakinggan natin ang balitang ito from SMNI News. Hindi nababahala ang tinaguriang Brave 18 sa mga reklamong isinampa laban sa kanila matapos silang pangalanan ang mga politiko na sangkot umano sa maleta delivery scheme. Ang detalye ng balita ni Margot Gonzalez. Matapos ang pagharap ng Brave 18 sa Senate investigation kamakailan, muli na namang sinampahan ng reklamo ang mga dating sundalo. Ilan sa mga panibagong nagsampa ng kaso laban sa kanila ay si Senator Erwin Tulfo at Congresswoman Janet Garin. Ito ay may kaugnayan sa umano'y maleta delivery scheme. Pero sa kabila niyan, ang kampo ng Brave 18 hindi raw nababahala. Ayon kay Atty. Levito Baligod, umabot na sa 8 ang hinaharap nilang mga reklamo. Pero para sa kanila, normal lang ito. It's the right to file complaints against us, and it is also our right to respond to those complaints. And okay lang yun, normal. We're not bothered. Samantala, positibo naman ang kampo ng Brave 18 na maganda ang resulta ng pagharap sa Office of the Ombudsman ni Johnny Boduan, isa sa mga dating sundalo, noong araw ng Huwebes. Partikular nitong idinitalya ang kanyang naging partisipasyon sa maleta delivery scheme kung saan personal umano ito nakapaghatid ng mahigit 20 maleta sa isang kongresista sa isang delivery lamang noong taong 2023. Ayon kay Baligod, ang testimonya ni Boduan ay maaring magamit sa isasampang kaso sa Sandigan Bayan. Nagbigay ng karagdagang detalye doon sa mga nilalaman ng joint affidavit. So halimbawa, sinabi nila nag-deliver kami ng pera sa ganito, saan nanggaling yung pera? So sinabi nila na galing sa ilang contractors, yung minsan naman ay galing sa bangko mismo, no? Na malakihan ang withdrawal, etc. Saang bangko yan? So sinabi yung mga detalye. Proper build-up of cases na ito. Step before Sandigan Bayan. Una nang sinabi ni Baligod na nakahanda na mag-tell all ang buong Brave 18 kaugnay ng kanilang naging partisipasyon sa anomalya. Meron din daw silang mga larawan at video ng kanilang delivery na magsisilbi nilang ebidensya. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News. Meron palang mga ebidensya yan, no? Yung withdrawal sa bangko, so pwede pong yung bangko ipatawag kung magkano yung winidraw, patay dali itong mga animal na ito. Ayan na nga ho, ang nangyayari, yung nakaraang Huwebes ay inanunsyo po yan ni Senador Marcolita na matutuloy po yung Senate Blue Ribbon Committee hearing at ilalabas po yung Fairless 14. Kaso nga lang, nakakalungkot dahil si Matibag, kasabwat si Gatchalian, kasabwat si Bangag, nagpalabas ng drama. Anong drama nila? Meron di umanong banta dyan sa Senado. Pero ang banta na yan ay drama-drama lang. Natatakot sila dahil ang banta sa kanila, yung Fairless 14 Brave 18, susugo dyan. Kaya ang resulta, nilockdown, hinarangan ng barbed wire, sinugod sila ni Batman. Narito po ang paliwanag ni Senador Marcolita para po sa kaliwanagan ng lahat. Pakinggan po natin. Bago yung special session, ano ba nangyari ng Huwebes? Ba't tayo wala naging pagdinig, Sen? Nagkaroon nga ng security threat nga raw ang Senado Ganon. Parang naging garrison ng hapon ng Senado. Paano tayo? Puro barbed wire Hindi raw po tayo pwedeng papasukin doon. May mga barbed wire. Opo. Talaga namang maghihiring sana kami noon. Opo. Paano ka pupunta doon? Sabi ko nga sa'yo,
wala namang sinabi sa amin. Yung bang intel halimbawa, kasama naman kami. Halimbawa, yung faction ni Senator Alan, 12 naman kami dito. Opo. Yung faction naman ni Senator Win, 12 din sila. Ba't sila lang ang may intel? Ba't di naman nila sabihin sa amin? Pare-pareho naman kami magkakasama. Mga senador naman kayo pare-pareho. Opo. At ang isa pa, parang hindi naman na-process yung intel nila. Intelligence report. Pagkaraniwan, dapat sinesertify man lang ng national, yung NICA. ano? Opo. ISAP, at saka intelligence group ng At PNP. saka yung advisor ng national security. Opo. Di ba? Wala, puro NBI ang binabanggit eh. Di ba, ang NBI nga lumusob sa amin nung May 11 eh. Di ba? Ayun yan. At saka May 13. Paano ngayon yan? Sila rin ang gagawa ng ganito. So, sa mga tweet, para sa amin, hindi naman talaga na process na mabuti. Tututog Kung habang, totoo, hindi. may threat. Pagkatapos, meron mga barbed wire at ang instruction nila sa mga empleyado ng Senate, work from home. Yun nga. Oho. Sino tutulong sa amin doon? Kaya kailanganin naman namin, lalong-lalo na yung Blue Ribbon Committee, na nung unang pagdinig, hindi na nga nila nakatulong sa amin dahil ang instruction nila, huwag kayong papasok. Work from home daw lahat. So, hindi namin naituloy dyan dahil nga doon sa difficulty ng pag-hearing Opo. kung wala naman yung mga technical people na tutulong sa amin. Oho. So ayan na nga po yung reason kung bakit hindi natuloy yung Blue Ribbon Committee hearing para sa kaliwanagan ng lahat. No? Ni-lockdown, hinarangan ng barbed wire, sinabihan na work from home yung mga empleyado. Mga empleyado sa Senado, dapat ang sundin po ninyo itong grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, maawa kayo sa bayan. No? Yung usaa, anak ng kamuti. Bakit po ngayon ang lumalabas si Gatchalian? Dahil nga may basbas ni Bangag, anak ng kagwang na to. At ito naman po yung sagot ni Senator Marcolita doon sa bigla na lang pagbago ng rules ng impeachment court. Binago ni Gatchalian na hindi po nag-convene. So, papalitan yung presiding officer. Sinusuga nila ngayon si Chis Escudero. Pinalagan po yan ni Senator Alan Peter Cayetano at ni Senator Marcolita. Pakinggan po kasi natin ito. Mahalaga malaman ng taong bayan kung ano ang plano ng mga hinayupak. Ito yung nagiging problema, kaya dinidiscuss natin kanina, Jen. Napaka-importante na talagang may mamamagitan dito. Opo. Mamagitan sana yung Supreme Court. isang ahensya ng ating pamahalaan. Oho. Alang-alang sa ating paggunita sa araw na ito. Sana itong araw na ito, may nakikinig sa ating Korte Suprema. Maestrado ng Korte Suprema. At naantig ang kanilang kalooban. Oho. Oo nga naman, sabi nila. Nagdi-discuss sila araw ng ating kalayaan. Pero sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, yung salitang kalayaan ay gamitin natin. Opo. Hindi lamang sa isang pangyayari lang. Oo. Lalong-lalo na sa isang panahon na talagang kakailanganin mong magdesisyon. Ayun. Kapag hindi natin ginawa yun, kapag hindi natin ikinontribute ang sarili natin Oho. bilang bahagi o bilang bayani sa panahong yun, sayang ang pagkakataon. para Sayang yung magpakabayani chance. tayo. Tama kayo. Correct. Oho. Sayang yung paggunita ng araw ng ating kasarinlan, Opo. ng ating kalayaan. Kasi hinahanap natin yung bayani talaga. Pero ito sana, hindi po ito pakikialam kundi sila tumitindig lang para mawala itong sigalot na ito sana. Kasi di ba, 3 equal branches of government ito Baka sabihin nila, makikialam. Hindi po pakikialam ito. Hindi, ang hinihintay lang nila Opo. kasi sa tatlong bahagi ng ating pamahalaan, Opo. sila yung pinaka-passive. Naghihintay lang sila. Ang Korte Suprema. Kaya nga binabanggit natin kanina, sana yung petition ng school teacher, ginamit na nila. Si Barrett Kaya Ayam, namang gawin yun sa marami kasing pagdidesisyon ng Korte Suprema. Ayun. Marami na akong nakitang ganun. Opo. Bilang isang trial lawyer na nagtagal din naman sa profession na yan, Opo. marami akong nakitang ganun. Opo. Titingnan niya yung pinaka-transcendental issue. Opo. Sila mismo magkukusa na pupunta doon. Correct. Kasi alam nila yun ang tungkulin. Aalisin na nila yung technicality. Sasabihin nila, hindi po pwedeng mamayani yung technicality. At ang magsasakripisyo, sabi niya, yung substantive part.
ng ating pagdidesisyon. Hindi magiging, hindi magsasakripisyo yung substantive part dahil lamang sa technicality. So yun, sana nga, ano? Alam nila yun dyan. Alam nila kung, ano, kung saan tayo pumupunta at kung paano gusto nating ibahagi sa kanila. Lalo na po ito, medyo malaki na pisala sa usaping ito, no? Yung pagtatalo na yan. O saan tayo magsisimula ngayon, magkakaroon ng impeachment. May nagpalabas na ng pre-trial. Pero ang nagpalabas ng pre-trial, hindi si SP Alan Cayetano. Kung hindi yung tumatayo na acting. Ay baka magkaroon ng problema later on ito. Baka pati yung impeachment proceedings mabaliwala kung sakaling dumating ang panahon, may lumitaw na tunay na bayani sa Korte Suprema at sasabihin niya, nagsimula kayo sa mali. Paano ngayon yan? At saka meron pang nabalitaan Sen na binabago yung rules na hindi dapat como Senate President ay siya magpe-preside. Tama ba yung ginawa nila na pagbabago? Kailangang maintindihan ng maipakita natin sa taong bayan, sa abot ng kanilang pangunawa, bakit mali? Bakit Doon lang sa ginawa nilang pag-amyenda ng impeachment rules. Bakit nga ba, Sen? Ipalagay mo na merong quorum. Nasa kanila na, ano? Hindi rin valid yung ginawa nila. Bakit? Bakit? Binago nila yung impeachment rules Okay. ng Senado as a legislative body. Ang nagbabago nun, yung impeachment court. Correct. Dapat nag-convene muna. Nag-convene muna sana kami bilang impeachment court. At saka namin ngayon babaguhin. Ayun, Kasi umaakto naman kayo ngayon, hindi pa naman... Wala pa ang impeachment court dapat ang magbago ng kanyang sariling tuntunin. Hindi yung legislative, hindi yung Senate as a legislative body. Bagamat nakapanumpa na kayo noong nakaraan, ano ha? Ayan, Nakapanumpa na, meron ng impeachment court. Yes po. Hindi sana nagtawag sila ng impeachment court. Kaso, pa lang, ano? pag nagtawag sila ng impeachment court, 12 rin sila. Walang problema din. di ba? Sino ang magpipreside nga Pero pala? dalawang kamalian. Una, 12 lang sila. Pangalawa, hindi naman impeachment court. Yun Ang gumawa ng pagbabago. Ngayon, napansin na ninyo. Yun nga pala. Ano? Mabigat talaga ang sitwasyon ngayon. Kaya talagang dapat mamagitan ang Kataas-taasang hukuman. kataas-taasang hukuman. Dapat na magkialam na dito ang Supreme Court dahil binabalik na nila yung saligang batas. Ito na ho yung nakakatakot dito eh. Kasi nga hirap sila maka-16 eh. Kaya kailangan 12 lang kasi 12 na sila. Putsang ina no, gumagalaw talagang maladimonyong utak ni Baki dito. Si Baki to, ang may isip nito lahat. Ito, pakinggan natin si Mama Lutikia na sabi niya, hirap na hirap talaga makabuo ng 16 itong grupo ni Bangag. Ako ay humahawak pa rin dun sa punto na 16 ang votes needed to convict. As far as I'm concerned, until today, the 16 is very hard to come up Yung with. sinulat ninyo sa column ninyo recently, yung carrot and stick Oo. na sitwasyon, sa tingin nyo ho ba yung stick na part nito ay mag-work? Oo, nag-work. Kasi nakita naman natin. Plus yung ano pa, para makaabot do sa sinasabing numbers that needed. Parang hindi sa tingin ko unless filean nila ng kaso kasi si Senator Jinggoy, si Senator Cheese, si Senator Bato, kung filean si Senator Go, kung filean si Senator Marcoleta, 'di ba? Si Senator Padilla. Oh, 6 na yan. Tapos kung ang sasabihin nila, kasi kaya nagiging issue yung majority na 11 kasi hindi nila binilang yung dalawa. Hindi naman sila resigned, hindi naman sila namatay. In fact, nandun pa yung dalawa. Why are you dropping them off? So if you consider that as an example, and there are 6 senators that will be Pero paano yun? Pababalikin si Bato? Ay, si Bato naman nasa right to... So, kasi may mandate ka mo. Pero may mandate. paano magboboto yun? Via Ouija board? Hindi, sa tingin ko, dahil hindi pumasa yan, dadating siya sa session hall at magboboto siya. Yan ang interesting. Yun ang interesting. Kaya ang body ngayon of interest sa media is really the Senate. Pero sa akin, hindi naman kasi bearing yung boto na against ma-impeach si Inday Sara, against conviction. Ang binabasihan pa rin yan yung
yes to convict, no, kay Inday Sara. 16 pa rin talaga sila. O, except na lang kung baliin ni Bakit dito, baliin ni Bangag, baliin ni Bindalo, baliin ni Gatchalian, Tuta Soto. Yun ang nakakatakot kasi may 12 na sila eh. Sa 16 hirap sila makuha ng 4. So yun ang babantayan ng taong bayan. Kung mangyari man yan, babaliin nila. Sinasabi ko po sa inyo, talagang magkakaroon po ng peopleware pa at mauulit muli ang history na may kinaligkad na Marcos dyan sa Malacanang. Laban lang, Senator Alan! Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.